Ano? Zero budget na daw ang PhilHealth? Ang walang hiya talaga itong mga to. Ang ginawa ng Kongreso at ng Senado. Cool ka lang. Alam mo, bago ka kasi magreklamo, tingnan mo muna, alamin mo muna kung ano ba ang tama. Alam mo kasi yung desisyon ng Kongreso na hindi bigyan ng pondo ang PhilHealth sa 2025 budget, ito ay para sa mas maayos na serbisyo sa kalusugan. Bakit? Alam mo kasi, ayon sa pagsusuri sa problema ng PhilHealth, hindi nalingid sa kaalaman ng marami ang mga isyong kinakaharap ng PhilHealth, tulad ng katiwalian at maling pamamahala ng pondo. Isa sa pinakamalaking skandalo ay ang 15 billion na nawala sa mga peking transaksyon tulad ng pagbabayad ng mga ghost patients at peking claims para sa hindi kailangang gamutan. Ito yung dahilan kung bakit nawala ng tiwala ang publiko sa kakayahan ng PhilHealth na maayos na gamitin ang pondo ng gobyerno. Alam mo, dagdag pa rito yung ilang beses nang pinupunan ng Commission on Audit ang PhilHealth dahil sa hindi paggamit sa nakalaang pondo. Guys, kita mo na nga noong 2024, 90 billion na pondo ang hindi nagamit at binalik sa National Treasury. Diba? So, makikita natin ang laki-laki ng pera ng PhilHealth na hindi nagagamit. So, imbis na gamitin para palawakin ang mga benepisyo sa ilalim ng Universal Health Care Act, ang perang ito, sana yung napapakinabangan na ng mga senior citizens, persons with disabilities, o kaya'y nakabawa sa kontribusyon ng mga miyembro. Pero, bakit kailangan ng pagbabago? Sa desisyon na hindi bigyan ng subsidy ang PhilHealth sa 2025 budget, pinapalakas ng Kongreso ang mensahe na dapat ayusin ng ahensya ang pamamahala nito sa mahigit 600 bilyong reserba ng pondo. Guys, 600 billion na reserba na pondo. Saan nila ilalagay yan? Anong gagawin nila dyan? Nag-aantay ba sila na magkaroon sila ng sapat na panahon, ng magandang panahon para ibulsa yan? Nagtatanong lang hindi ako nagbibintang. At ito pa mga kaibigan ang halagang ito ay sapat upang suportahan ang operasyon ng PhilHealth habang inaayos ang mga problema gaya ng mga delayed reimbursement at pagpapabuti ng mga benepisyo. So, ang perang hindi maibibigay sa PhilHealth ay maaaring ilaan sa mga mas mahalagang pangailangan sa ilalim din ng Universal Healthcare. Tulad ng sa mga ilang programa, Universal Healthcare Program ng gobyerno. So, ilan sa mga pwede nitong paglaanan ay, number 1 pagpapatayo ng mga bagong hospital. Maraming lugar, lalo na sa mga liblib na probinsya, ang mga walang sapat na posibilidad para sa mga agarang paggamutan. Pangalawa, yung pagpapabuti ng mga lumang pasilidad. Karamihan sa mga pampublikong ospital ay siksikan at kulang sa kagamitan. Number 3, pagdadagdag ng espesyal na serbisyo tulad ng mga cancer treatment centers, dialysis facilities, at maternity wards. Number 4, paghahanda sa mga emergency, pagtatayo o pag-upgrade ng mga pasilidad para sa mga natural na sakuna o pandemya. Diba? Sa mga kaibigan, tumutugma sa layunin ng Universal Healthcare sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Mandato ng gobyerno na tiyakin ang patas na akses sa serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Ang pagredirect ng pondo mula sa PhilHealth patungo sa pagpapabuti ng mga pasilidad ay sumusuporta sa layunin ito. So, sinisiguradong mas marami ang makikinabang, lalo na ang mga nasa liblib na lugar. Mas magandang serbisyo para sa mga Pilipino sa pamagitan ng muling paglala ng pondo, mas makikinabang ang mga Pilipino sa mas maayos na ospital at pasilidad medikal. Mas mababang gasto sa mga pasyente at mas magiging abot kamay ang dekalidad ng serbisyo ng pangkalusugan. So mga kaibigan, so ano ba Marites? Ikaw ba, mag-hysterical ka pa rin ba dyan kung malaman mo na itong desisyon ng Kongreso at ng Senado na hindi bigyan ng subsidy ang PhilHealth sa 2025 ay isang matapang ngunit kinakailangang hakbang? Panahon na rin upang panagutin ng PhilHealth sa kanilang mga pagkukulang habang ginagamit ang pondo ng bayan sa pagpapabuti ng mga ospital
at pasilidad. Sa ganitong paraan, siguradong bawat piso ay mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino at makakamit ang mas makatarungan at maayos na sistema ng pangailangang pangkalusugan. At bukod pa dyan syempre, ang PhilHealth, magtatanda na yan at hindi na nila yan gagawin. So, ito pa itong mga funding na to at ay isi-secure na talagang ito ay magagamit. At isa rin sa paggagamitan nila ng mga pondong ito ay yung pagpapagawa ng mga hospitals. Nationwide yan, Marites. Philippine Cancer Center, Mega Hemodialysis Center, National Kidney Center, Transplant Institute, the Women's and Children's Medical Center, upgrade to the Philippine General Hospital and Philippine Heart Center, expansion of regional specialty hospitals to bring specialized healthcare and closer to provinces. So, di ba? Hindi ang ganda. Kesa naman sa yung billion-billion na 600 billion na yan na unused funds ng PhilHealth ay itago lang nila sa kung saang account. At pagkatapos, kapag tinoyo yung mga opisyalis dyan at nagustuhang ilagay sa kanilang bulsa, kawawa tayong mga Pilipino, di ba? So, hindi ako nagbibintang. Ako lamang ay nagbibigay ng aking opinion, di ba? Na maaring gawin nila yan. Kasi, bakit nyo ipopondo yan? Anong gusto nyo gawin dyan? Habang buhay, nandyan yan? Kikita ba yan ng bilyones din? Siyempre hindi. Pero kung ilagay yan sa mga hospitals, no? At kung yan ay maipapatayo ng mga hospitals at mga maibili ng mga pangailangan ng mga hospitals, mapapakinabangan pa yan ng milyong-milyong Pilipino. So yan ang tama. Hindi yung bigla na lang kayong mag-aakto na para kayong mga nag-hysterical na akala nyo wala talagang pondo ang PhilHealth. Grabe Naniniwala naman kaagad kayo sa mga negatron na mga tao na walang alam kundi talagang siraan lang ang gobyerno. So ngayon, ganyan ang ginagawa May mga ilan na mga dilaw, may mga DD sheets na sinasakyan yung issue na yan. Bato. Bongo. Ginagamit nilang issue na yan. Na anti-poor daw. Hello, paano naging anti-poor? Kung nakikita naman natin na napakarami namang pera talaga ng PhilHealth na dapat talaga nilang gastusin. Diba? At take note hindi ninanakaw. Hindi rin nilalagay sa kung anumang mga program na pang-ayuda. Ilalagay nila sa pagpapatayo ng mga hospitals, ng mga specialized hospitals. Diba? Di healthcare din naman yun Para din naman yun sa kalusugan ng mga tao. So, anong problema? Di wala. Di ibig sabihin yan, magsitigil na kayo sa kakangak-ngak dahil wala talagang problema. Ang problema ay kayo kasi pinoproblema nyo ang isang bagay na hindi naman talaga problema. So, lumalabas na dito sa Pilipinas, kayo talaga ang major problem. Dahil ang mga problema na hindi naman problema ay pinoproblema nyo. Kaya kayo, reklamo ng reklamo, ang lumalabas, kayo'y mga reklamador at hindi na kayo marunong sumuporta sa gobyerno, kundi puro na lang reklamo, kaya kayo ngayon ang major problem ng bansa. Admin Rich, komentarista.